nang sampalin ng buong lakas sa harap ng isang murang kabit, at ang anak ay sapilitang inagaw ng biyanan. Ngumiti lamang si Sofia ng malamig, ngunit huminga ng malalim. Ang mga sandali kung saan ang kanyang tunay na pagkatao bilang reyna ng mga bangko ay mabubunyag, at ang utang na 7 bilyon ay sasakal sa leeg ng kanyang asawa, ang magiging pinakakasiya siyang pinansyal na karma ng taon. Sa mga nag-subscribe na, naway bigyan kayo ng masaganang biyaya. Amen. Heto na ang kwento. Ang pangalan ko ay Sofia Alcantara. At sa edad na 32, ako ang anomalya na pinakakinatatakutan sa mundo ng pananalapi. Isang dating ehekutibo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ngayon ay kumikilos sa ilalim ng radar bilang isang hindi kilalang angel investor at ang pangunahing may kontrol ng isang dambuhalang trust fund. Sa papel, ang pangalan ko ay nakalista sa 12 ng mga papeles ng pagpaparehistro ng mga multinasyonal na kumpanya, mga law firm, at mga elitistang institusyon sa pananalapi. Ngunit sa loob ng mansyong ito na may sahig na marmol, ako ay isa lamang pasibong may bahay na laging nakasuot ng luma at kupas na duster. Isang babaeng walang kita na handang magpakumbaba para mapanatili ang kaayusan ng pamilya at mag-focus sa pag-aalaga sa kaisa-isa kong anak, si Enzo. Ang marangyang bahay na ito, na may lawak na 1,000 encord, na matikas na nakatayo sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park, ay ang aking gintong hawla, isang ilusyon ng pagiging perpekto na maingat kong binuo upang itago ang aking tunay na pagkakakilanlan sa labas ng mundo at higit sa lahat sa aking sariling asawa, si Leo Sandoval. Ang lalaking pinakasalan ko 5 taon na ang nakalilipas ay isang senior investment manager sa isang kilalang pribadong bangko sa Makati. Sa mata ng publiko, siya ang simbolo ng tagumpay. Isang makisig, ambisyoso, at karismatikong batang ehekutibo. Ang mga bespoke suit na laging bumabalot sa kanyang katawan ay tila isinisigaw ang awtoridad ng isang mataas na opisyal ng korporasyon. Ngunit para sa akin, nasanay sa pagsusuri ng mga matrix ng panganib at kita, si Leo ay isang masamang pamumuhunan na patuloy na bumababa ang halaga ng walang tigil. Siya ay narsisistiko, manipulador, at ganap na bulag sa pinansyal na ekosistema ng kanyang sariling asawa. Inaakala ni Leo na ang kanyang posisyon ngayon, ang kanyang malaking taunang bonus, at ang mga kliyenteng VVIP na regular na namumuhunan sa kanya ay dahil lamang sa kanyang galing sa negosyo. Hindi niya alam na ako ang tahimik na nag-aayos ng kanyang portfolio. Ako ang nag-iiniksyon ng pondo ng likwididad sa bangkong pinagtatrabahuhan niya at nagdidirekta ng mga kliyente sa pamamagitan ng aking lihim na network para lamang manatiling buo at hindi masaling ang kanyang marupok na pagkalalaki. Sa halip na magpasalamat, unti-unting ginawa akong samsama ni Leo ng kanyang ego. Ang peking tagumpay na kanyang tinatamasa ay nagparamdam sa kanya na siya ang ganap na hari. Tinitingnan niya ako bilang isang walang silbing pabigat. Isang asawang laos na ang mundo ay umiikot lamang sa mga resipe ng pagkain, pag-aayos ng labada, at pagpapalit ng lampin. Ang nagtataasang kamangmangan ng aking asawa ay buong-buong sinusuportahan ng kanyang pinakamamahal na ina, si Senyora Nena. Ang biyenan kong ito ay isang 60 taong gulang na babae na uhaw sa respeto, lubhang sakim, at may pagkukunwaring halos umabot na sa antas ng isang obra maestra. Sa labas, sa harap ng kanyang mga kasamahan sa Bible study at mga sosyal na pagtitipon, buong pagmamalaki ni Senyora Nena na isinusuot ang maskara ng isang relihiyoso at mapagbigay na babae, ipinoposisyon ang sarili bilang isang dakilang ina na matagumpay na pinalaki ang kanyang anak na lalaki upang maging isang bilyonaryo. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa likod ng pintong yari sa nara ng bahay na ito, agad siyang nagbabagong anyo. Siya ay isang domestikong tirano na hindi napapagod sa pagmamaliit sa akin tuwing wala si Leo sa bahay. So dapat mahiya ka naman sa sarili mo. Ang anak ko ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho sa labas, habang ikaw ay nakikinabang lang dito sa marangyang bahay. Tingnan mo ang mga anak ng mga amiga ko sa social circle namin. Ang mga asawa nila ay mga direktor, mga doktor, mga babaeng may karera na maipagmamalaki. Pero ikaw, isa ka lang peste na umuubos ng bigas. Ang matatalim na salitang iyon ng aking pang-araw-araw na almusal, naulo ko na ang tono.
Hindi ako kailanman sumagot. Yumuyuko lang ako at ngumingiti ng manipis. Hinahayaan ng matandang babae na lumipad sa alapaap habang itinatala sa aking isipan na ang Hermes Birkin crocodile skin bag na ipinagyayabang niya sa high tea kahapon ay binili gamit ang isang credit card na ang bayarin ay laging automatikong kinakaltas mula sa account ng isa sa mga shell company ko. Kung gugustuhin ko, maaari kong bawiin ang pasilidad na iyon sa loob lamang ng ilang segundo at ibalik siya sa pagiging isang ordinaryong mamamayan na kailangang tumawad ng gulay sa palengke. Ngunit pinili kong manahimik para sa isang pekeng kapayapaan. Ayoko ng gulo na walang matibay na legal na batayan. Ang huwad na kapayapaan sa kasamaang palad ay may expiration date at ang petsang iyon ay opisyal na nagwakas nang magsimula akong makaamoy ng bakas ng isang mananakop sa loob ng aking sariling tahanan. Noong una, ito'y mga maliliit na detalye lamang na gumambala sa aking pagiging mapagmatyag. Ang amoy ng isang murang pabango na may halimuyak ng vanila na masyadong matapang, uri ng pabangong karaniwang ginagamit ng mga babaeng uhaw sa atensyon, ay madalas na kumakapit sa kwelyo ng mamahaling polo ni Leo. Pagkatapos, ang mga tawag sa telepono na biglang ibinababa ng may pag-aalala kapag pumapasok ako sa silid-tulugan. Ang sukdulan ay ng si Leo, na dati walang pakialam sa privacy ng kanyang mga gadget, ay biglang pinalitan ng password ng kanyang cellphone at palaging inilalagay ito ng nakataobang screen. Hindi ako isang babaeng inosente na agad-agad na iiyak ng malakas at magmamakaawa para sa isang paliwanag mula sa kanyang asawa. Ako ay isang auditor ng buhay na sanay sa paghihimay ng mga kasinungalingan mula sa hanay ng mga numero. At sinasabi ng matalas kong kutob na may malaking pagtagas ng pondo sa balanse ng aking pagsasama. Nang gabing iyon, habang si Leo ay mahimbing na humihilik sa kama matapos magdahilan ng pagod dahil sa kanyang peking evaluation meeting, dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking silid trabaho na nakatago sa kanlurang bahagi ng bahay. Ang silid na ito ay may pader na bakal, soundproof, at mabubuksan lamang sa pamamagitan ng biometric scan ng aking mata. Ito ang aking punong himpilan, ang sentro ng komando kung saan ko kinokontrol ang aking imperyo sa pananalapi mula sa likod ng mga kurtina nang walang sinumang nakakaalam. Binuksan ko ang 6 na monitor nang sabay-sabay. Ang aking mga daliri ay mabilis at tumpak na sumayaw sa ibabaw ng keyboard, tinatagos ang mga layer ng seguridad ng server system ng bangko kung saan nagtatrabaho si Leo. Bilang isang entidad na may pinakamataas na awtoridad sa likod ng lahat, mayroon akong super access code na kahit ang mga direktor ng bangko ay hindi alam. Sa loob ng wala pang 15 minuto, nagbunga ang aking tahimik na audit. Natagpuan ko ang pinagmulan ng mabahong amoy na matagal nang bumabagabag sa akin. Mayroong isang serye ng napakakaibang mga transaksyon sa account ni Leo Sandoval. Ang bangkerong nag-aakalang siya ang pinakamatalino sa buong mundo ay nag-activate pala ng isang sistema ng regular na paglilipat ng pera tuwing unang araw ng buwan na nagkakahalaga ng PHP 500,000 mula sa kanyang personal na account. Ang malaking halaga na iyon ay sistematikong ipinapadala sa isang hindi kilalang account na may pangalang Chloe. Isang mababang uri ng social media influencer na kamakailan ay madalas lumitaw sa search history ng mga social media account ni Leo. Ang mas nakakasuka pa, ang pondo ay nakatalang ginamit upang bayaran ang upa ng isang eksklusibong penthouse unit sa gitna ng business district ng Maynila. Tumawa ako ng malamig, isang tuyong tawa na humiwa sa katahimikan ng gabi at umalingaw-ngaw sa mga pader ng aking silid trabaho. Buong pagmamalaki ni Leo, na umuupa pa ng penthouse na nagkakahalaga ng milyon-milyon para itago ang murang kabit na iyon. Gamit ang pondo na sa tingin niya ay 100% galing sa kanyang pinagpaguran. Ang kabalintunaan, si Leo ay bulag sa mga legal na detalye ng kontrata. Hindi niya alam na ang management ng real estate property na nagpapaupa ng penthouse ay isa sa 12-dosenang mga subsidiary company sa ilalim ng payong ng aking sariling trust fund. Ang lalaking nakamamahaling suit ay kusang loob na nagbabayad ng upa sa akin. Ang kanyang legal na asawa. Bilang pasilidad para sa kanyang panloloko at pagtataksil sa aking likuran. Chloe isang pangalan na tunog mura, katulad ng kanyang digital footprint na nagkalat sa internet.
Sa ilang click lang, hinimay ko ang background ng babaeng iyon hanggang sa kaibuturan. Edad 24, uhaw sa social validation, sobrang materialistiko, at nabubuhay na parang isang parasito na aktibong naghahanap ng isang mayaman na host upang pagsamantalahan. Siguradong iniisip ni Chloe na nanalo siya sa loto ng buhay nang maakit niya si Leo. Tiyak na pakiramdam niya ay panalo na siya dahil naagaw niya ang isang matatag na lalaki at sa psikolohikal na paraan niyurakan ang isang legal na asawa na sa tingin niya ay isang mahirap at walang kalaban-laban na may bahay. Hindi alam ni Chloe na ang marangyang yate na sinasakyan niya ngayon ay sinadya ko ng butasan ang katawan mula pa sa simula. Naghihintay na lang ito ng isang utos mula sa akin upang lumubog at mabaon sa ilalim ng karagatan. Sumandal ako ng relax sa aking leather swivel chair. Nakatitig ng matalim sa screen na nagpapakita ng graph ng daloy ng madilim na pondo ng aking asawa. Ang murang pagtataksil na ito ay hindi nagpabulag sa akin dahil sa galit. Sa kabaligtaran, ang namumuong galit sa aking dibdib ay ginawa akong isang entidad na mas matalas, mas nakamamatay, at mas puno ng kalkulasyon. Ipinagkanulo ni Leo ang aking katapatan para sa isang peking karangalan. Dinuraan ni Senyora Nena ang aking pagkatao nang may kayabangan araw-araw, at si Chloe ay walang pakundangang inagaw ang aking pag-aari. Silang tatlo ay mayabang na nagpipiesta sa loob ng isang higanteng bulan ng sabon na puno ng ilusyon ng kapangyarihan na sadya kong itinayo. At ngayon, oras na para ihanda ko ang pinakamahabang karayom na bakal na puputok sa bulang iyon nang may pagsabog na sisira sa kanilang mga pandinig habang buhay. Ang una kong hakbang ay hindi ang paghahagis ng murang plato o isang emosyonal na komprontasyon na sayang lang sa oras. Ang una kong hakbang ay ang pag-secure ng mga asset at paghahanda ng isang demanda sibil na walang butas sa batas mula sa anumang anggulo. Hindi ko hahayaang makatakas si Leo nang ganoon na lamang gamit ang isang piraso ng marriage certificate. Nag-schedule na ako ng isang komprehensibong forensic audit na maglalantad sa bawat sentimong pagkalugi na idinulot niya. Sa pagpukpok ng martilyo sa korte, hindi ko lamang ibabalik ang aking yaman, kundi titiyakin kong ang pangalan ni Leo ay mapupunta sa blacklist ng mga bangko magpakailanman. Ang kanyang ipinagmamalaking karera ay madudurog na parang alikabok. Pinatay ko ang mga monitor at lumabas sa control room. Dahan-dahang naglakad patungo sa silid ni Enzo. Ang aking anak na may mukha ng anghel ay mahimbing na natutulog, yakap ang kanyang maliit na unan sa ilalim ng mainit na kumot. Ang kanyang paghinga ay regular at kalmado. Ang kanyang inosenteng mukha ang tanging sagradong entidad na natitira sa gusaling ito na ngayon ay parang kontaminado. Yumuko ako. Hinaplos ang kanyang malambot na buhok at naramdaman ang kanyang init. Siya ang aking tanging emosyonal na angkla na pumipigil sa akin na sunugin ang buong syudad na ito sa isang iglap. Nangangako si Mama sa'yo, aking munting bayani. Bulong ko ng napakahina malapit sa tainga ni Enzo. Ang aking boses ay kasing lamig ng yelo ngunit nanginginig sa aura ng ganap na proteksyon. Titiyakin ni Mama sa sarili kong mga mata na ang mga naglakas loob na saktan tayo ay magkakaroon ng malagim na katapusan bilang mga hamak na pulubi. Mabubulok at maghahalungkat sa basurang amoy kanal sa gilid ng kalsada. Hinding-hindi ka nila mahahawakan, lalo na ang agawin ka. Kinabukasan ng hapon, matapos kumpirmahin ang peking schedule ni Leo, pupuntahan ko ang penthouse na iyon. Hindi para umiyak at magmakaawa. Hindi rin para magluksa sa sarili kong kapalaran. Pupunta ako doon para personal na ihatid ang isang VIP invitation letter patungo sa pinakamalalim na bangin ng kanilang pinansyal na impyerno. Nagdisenyo na ako ng isang napakahusay na senaryo ng komprontasyon. Alam kong magagalit si Leo dahil ang kanyang peking autoridad ay ginulo sa harap ng kanyang kerida. Alam kong sasabog ang kanyang pagkalalaki kapag ang kanyang ligtas na sona ng panloloko ay walang awang pinasok ng walang babala. At iyon mismo ang gusto kong mangyari. Kailangan ko ang pisikal na gatilyong iyon. Kailangan kong gawin ni Leo ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay nang may kamalayan sa harap ng batas. Muli akong tumitig ng matalim sa aking sariling refleksyon sa malaking salamin sa dulo ng madilim na pasilyo. Ang masunuring babae na nagtatago ng kanyang kapangyarihan sa likod ng isang kupas na duster ay mamamatay na ngayong gabi.
Mula sa sandaling ito, ang papel na iyon ay opisyal ng tinatanggal at pinapalitan ng tunay na pagkatao ng isang malamig na berdugo. Inakala ni na Leo, Senyora Nena, at murang kabit na iyon na nakaharap nila ang isang mahinang asawa at isang mahirap na manugang na maaaring yurakan ang dignidad hanggang sa lupa, nagkakamali sila. Hindi nila namamalayan na sinusuntok nila ang nguso ng isang dragon na may ganap na kontrol sa bawat hininga at bawat piraso ng yaman na kanilang sinasamba. Ang laro ng pinansyal na pagpatay ay nagsisimula pa lamang at tinitiyak kong 100% na ako ang nag-iisang ganap na bangkero na aangkin sa lahat hanggang sa wala na silang matirang kahit isang dangkal na lupa para pagtaguan. Ang gusali ng The Grand Meridian Tower ay matayog na nakatayo laban sa kalangitan ng Maynila. Nagpapalabas ng isang aura ng estruktural na kayabangan na para lamang sa mga may 9 na digit sa kanilang bank account. Nang hapong iyon, pumasok ako sa lobby na may sahig na Carrara marble nang may mahinahon at sinusukat na mga hakbang. Hindi ako nakasuot ng gown na may sequin o maningning na alahas. Isang simpleng navy blue na bestida lang na karaniwan kong isinusuot kapag hinahatid ko si Enzo sa paaralan. Ang aking itsura ay malayo sa mga socialite na naglalakad-lakad. Ngunit may isang ganap na katotohanan na hindi nila alam. 100% ng shares ng property management company na namamahala sa marangyang gusaling ito ay nasa ilalim ng kontrol ng aking holding company. Naglakad ako patungo sa pribadong elevator para sa mga nakatira sa penthouse. Tiningnan ako ng receptionist ng may pagdududa ngunit nang itap ko ang aking itim na master key access card, ang pinakamataas na autoridad na card na kahit ang manager ng gusali ay wala automatikong bumukas ang pintuan ng elevator na gawa sa tanso. Ang mga digital na numero ay mabilis na umakyat patungo sa ika-40 palapag. Ang tibok ng aking puso ay nasa isang pare-parehong ritmo. Walang pagkabahala. Walang pagduduwal dahil sa pagtataksil. Ang dumadaloy sa aking mga ugat ngayon ay ang adrenaline ng isang berdugo na handa nang basahin ang hatol ng pinansyal na kamatayan. Bumukas ang pinto ng elevator na direkta sa sala ng Penthouse Unit 45A. Ang silid ay naliligo sa kulay kahel na liwanag mula sa paglubog ng araw na tumatago sa mga bintanang salamin mula sa sahig hanggang kisame. Ang amoy ng peking bakarat perfume na sobrang tapang ay agad na tumusok sa aking pang-amoy kahalo ng amoy ng alak mula sa isang bukas na bote ng champagne sa ibabaw ng Italian glass table. At naroon sila 2 parasitong nagdiriwang ng kanilang sariling katangahan. Si Leo Sandoval, ang lalaking humalik sa aking noo kaninang umaga at nagpaalam para sa isang board meeting, ay nakaupo ng relax sa isang natuzi leather sofa. Ang kanyang polo ay nakakalat na sa sahig. Sa kanyang kandungan, nakaupo ang isang batang babae na may suot na pulang sutlang nightgown na masyadong maikli. Ang kanyang buhok ay kinulayan ng murang blonde. Ang kanyang tawa ay matinis. At naghahanap ng atensyon si Chloe. Ang murang kabit na pakiramdam ay nasakop na ang mundo. Gamit lamang ang kanyang katawan at dignidad na mura niyang ipinagbili. Babe, next month, vacation naman tayo sa Maldives ha? All my friends are posting on IG na. Nakakahiya if I'm the only one na hindi, malanding sabi ni Chloe. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng maningning na nail art ay naglalaro sa dibdib ni Leo. Tumawa si Leo ng mayabang. Ang tawa ng isang lalaking pakiramdam ay hawak niya ang buong mundo. Maldives lang? Kahit bumili ka pa ulit ng Hermes, bibilhan kita. Darating na ang year-end bonus ko this month. Senior manager ako. Hindi ako pipitsugin. Umuubo ako ng bahagya isang mahinang pag-ubo. Napakagalang ngunit sapat na matalas para putulin ang kanilang tawanan na parang isang scalpel. Lumingon si Leo ng may katamaran at sa sandaling iyon, tila huminto ang oras sa loob ng marangyang penthouse. Ang mukha ng aking asawa na kanina ay namumula dahil sa alak at pagnanasa ay biglang namutla na parang bangkay na ubusan ng dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata, bumagsak ang kanyang panga. Itinulak niya ng marahas ang katawan ni Chloe kaya't muntik nang matumba ang babae sa mesa. Si Sofia, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Nanginginig ang boses ni Leo. Ang gulat at pagkalito ay naghalo. Si Chloe na noong unay nagulat
ay inayos ang kanyang pagkakaupo. Sa halip na mahiya dahil nahuli sa akto, sinuri niya ang aking itsura mula ulo hanggang paa. Ang kanyang pulang labi ay kumurba sa isang mapanghamak na ngisi. Oh, so ito pala ang asawa mo, babe, yung madalas mong ikwento? Tumawa si Chloe nang may pang-iinsulto. Ipinagkrus ang kanyang mga braso. Akala ko naman may classman lang. Tama ka nga, mukha siyang katulong. Ang lakas naman ng loob ng babaeng ito na pumarito isang palamunin lang naman na nakadaster sa bahay. Hindi ko pinansin si Chloe. Ang pakikipag-usap sa isang babaeng walang kapasidad sa intelektual ay pag-aaksaya lamang ng enerhiya. Ang aking tingin ay nakatutok sa mga mata ni Leo na ngayon ay ligaw na naghahanap ng dahilan para makatakas. Nasisiyahan ka ba sa binabayaran mong upa, Leo? Tanong ko nang walang emosyon. Ang aking boses ay malamig na umalingaw-ngaw sa mga salaming pader ng apartment. Umuupa pa ng penthouse sa halagang PHP 750,000 kada buwan gamit ang iyong personal na account na palagi kong pinupondohan. Isang napaka-efficient na paggasta ng cash flow para sa isang toxic asset na tulad ng babaeng ito. Ang aking mga salita ay tumama ng husto sa pagkalalaki ni Leo. Ang katotohanang nagsasalita ako ng mahinahon, gumagamit ng mga terminong pinansyal at minamaliit ang kanyang posisyon ay nagbanta na gumuho ang kanyang ilusyon ng kapangyarihan. Ang kanyang gulat ay mabilis na naging isang bulag na galit para ipagtanggol ang sarili. Manahimik ka, Sofia! Sigaw ni Leo, marahas na tumayo at lumapit sa akin. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Huwag kang magpanggap na matalino. Sino ka sa tingin mo para i-audit ang pananalapi ko? Lahat ng pera sa bahay na iyon. Lahat ng luho na tinatamasan mo at ng nanay ko. Galing yun sa pawis ko. Isa ka lang palamunin na walang utang na loob. Pawis mo? Ngumiti ako ng manipis. Itinatagilid ang aking ulo. Ang pawis mo ay hindi sapat para bayaran ang buwis ng chandelier na nakasabit sa itaas ng ulo mo, Leo. Isa ka lang payaso na sumasayaw sa entabladong ako ang nagtayo. Nagdilim ang mga mata ni Leo sa sumabog na galit. Ang kanyang pinaniniwala ang kataas-taasang ego bilang isang lalaking tagapagtaguyod ay winasak sa isang pangungusap nang walang babala. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Plok! Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisngi. Ang tunog ng pagtama ng balat ay matalim na umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Ang lakas ng sampal ay nagpatalsik sa aking mukha patagilid. Ang sulok ng aking labi ay tumama sa aking mga ngipin. Nag-iwan ng bahagyang lasa ng dugo at tumingin si Chloe. Ngunit sa sumunod na segundo ay ngumiti siya ng may kasiyahan. Nagdekwatro na parang nanonood ng isang masayang palabas sa teatro. Natahimik ako ng ilang segundo. Ang aking kaliwang pisngi ay mainit at kumikirot. Ngunit wala ni isang patak ng luha ang nahulog mula sa aking mga mata. Sa loob ng aking ulo, ang calculator ng pagkawasak ay katatapos lamang sa mga kalkulasyon nito. Sa wakas, ang sampal na ito ay hindi lamang isang pisikal na sugat. Ito ay ebidensya ng domestic violence na magiging pundasyon ng semento para sa mga demanda sibil at kriminal na inihanda ko. Katatapos lang pirmahan ni Leo ang kanyang sariling death warrant gamit ang kanyang kamay. Dahan-dahan kong ibinalik ang aking mukha para harapin si Leo. Ang lalaki ay nakatayo na mabilis ang paghinga. May kislap ng gulat sa kanyang mga mata nang mapagtanto niyang sinaktan niya ang ina ng kanyang anak. Ngunit pinilit ng kanyang ego na manatiling mayabang ang kanyang mukha. Leksyon yan para sa isang asawang walang utang na loob, sabi ni Leo. Itinuturo ang aking mukha gamit ang nanginginig na daliri. Uuwi ka na. Mag-impake ka at umalis sa bahay ko. Ako ang may kontrol dito. Wala kang kwenta. Kung wala ang pera ko, hinawakan ko ang sulok ng aking labi na bahagyang dumudugo at saka ngumiti. Isang ngiti na sobrang lamig. Natila bumaba ng ilang degree ang temperatura ng silid. Isang micro-sized voice recorder sa loob ng aking handbag ang nag-record ng bawat mayabang na salita at ang tunog ng sampal na iyon ng may mataas na kalidad. Nagkakamali ka, Leo. Ikaw ang nawalan ng lahat. Bulong ko. Ang aking boses ay kasing kalim ng isang labaha na humihiwa sa pulso nang walang idinadagdag na anumang salita. Nang hindi binibigyan si Chloe ng kasiyahang makita akong umiyak,
Tumalikod ako at lumabas sa penthouse na iyon, natuwid ang likod at may tindig ng isang reyna, nakagagaling lang mag-utos ng hatol na kamatayan. Hayaan silang dalawa na magdiwang ng kanilang pekeng tagumpay ngayong gabi. Hayaan silang maghari-harian. Sa loob ng elevator pababa, kinuha ko ang aking encrypted na telepono at nag-type ng isang maikling mensahe sa aking personal na legal team. Ihanda ang forensic audit files at mass blocking. Simulan ang proseso ng sapilitang auto-debit. Ngayong gabi, gusto kong makita ang kanyang portfolio na maging zero. Ang sampal na iyon ay babayaran ng buo. At pagdating ng singilan, titiyakin kong wala silang matitira kundi ang damit na suot nila. Magmamakaawa sa isang barong-barong na kahit aso ay hindi karapat-dapat tirhan. Nang gabing iyon, mas mabigat kaysa karaniwan ang kapaligiran sa loob ng aking marangyang bahay. Matapos ang nakasusuklam na insidente sa pugad ng murang kabit, umuwi ako ng may kalmadong mukha. Ang kaliwa kong pisngi ay mayroon pa ring pamamanhid mula sa sampal ni Leo. Ngunit ang aking utak ay gumagana ng libu-libong beses na mas mabilis kaysa sa tibok ng aking pulso. Kilala ko si Leo. Ang lalaking may egong sinipis ng papel ay hindi mananahimik matapos kong hubaran ang kanyang peking autoridad. Tiyak na gagawa siya ng kontra-atake ngayong gabi. Para tiyaking hawak pa rin niya ang kontrol. Napatunayan kong tama ang aking hula. Hindi lumipas ang 2 oras. Eksaktong 9 ng gabi, ang pangunahing pinto ng bahay ay marahas na binuksan. Pumasok si Leo na nakataas ang dibdib. Kasama si Senyora Nena na nagpapakita ng aura ng peking tagumpay. Sa likod nila ay 2 lalaking matipuno na nakasuot ng itim na damit. Malinaw na hindi sila mga opisyal ng batas, kundi mga upahang goons na karaniwang kinukuha ni Leo para takutin ang mga kliyente sa bangko. Nakaupo ako sa sofa sa sala. Suot pa rin ang aking paboritong kupas na duster, humihigop ng isang tasa ng chamomile tea na para bang ang kanilang barbarikong pagsalakay ay isang murang komedya lamang sa telebisyon. Mag-impake ka na ngayon din, Sofia! Sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid. Namumula ang kanyang mukha. Sinusubukang itago ang kanyang pag-aalala sa likod ng kayabangan. Umalis ka sa bahay ko ngayon din. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng isang asawang walang utang na loob. Lumapit si Senyora Nena. Ipinoposisyon ang sarili na parang siya ang may-ari ng lahat. Itinuro niya ang kanyang daliring puno ng murang gintong singsing sa aking mukha. Pinakain ka ng anak ko. Binigyan ka ng matitirhan. Pero ito ang isusukli mo. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa trabaho ng anak ko. Dinuraan ni Senyora Nena ang sahig na marmol na bawat umaga ay pinapakintab gamit ang pera mula sa aking kumpanya. Ang isang babaeng palamunin na tulad mo ay hindi karapat-dapat sa marangyang bahay na ito. Isa ka lang peste. Lumayas ka. Bumalik ka sa pinanggalingan mong hirap. Inilagay ko ang aking tasa ng tsaa nang may mabagal at sinusukat na kilos. Ang tunog ng porselana na tumama sa mesang salamin, ang tanging ingay bago ako magsalita. Bahay mo ito, Leo. Sigurado ka? Tanong ko sa malamig na tono. Tiningnan ko ng diretso sa kanyang maliit na kaluluwa. Suminghal si Leo. Inihagis ang isang brown na folder sa mesa sa harap ko. Basahin mo yan. Kopyang yan ng isang medical certificate mula sa isang psychiatric clinic. Na-diagnose ka na may malubhang postpartum depression at may manipulative tendencies na mapanganib sa bata. Inayos na lahat ng abogado ko. Simula ngayong gabi, ang buong kustodiya ni Enzo ay nasa akin na. Nanliit ang aking mga mata. Sinulyapan ko ang peking dokumento. Magaling! Hindi lang pisikal na pananakit ang ginawa ni Leo kanina, kundi nagawa rin niyang mameme ng medical records at manipulahin ang batas. Siya mismo ang humuhukay ng sarili niyang libingan gamit ang isang high-speed backhoe. Pinimeke mo ang medical records para agawin ang anak ko? Bumaba ang tono ng aking boses, isang babala ng panganib na sa kasamaang palad ay hindi naintindihan ng mapurol na utak ni Leo. Wala akong pinimeke! Baliw ka talaga, Sofia! Ang isang mahirap at baliw na babae ay hindi karapat-dapat mag-alaga sa tagapagmana ng pamilyang Sandoval. Sigaw ni Leo na puno ng tagumpay. Kunin mo na si Enzo sa kwarto niya ngayon, ma. Nang marinig ang utos, nagmamadaling pumunta si Senyora Nena sa silid ni Enzo kasama ang isa sa mga goons ni Leo.
Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang aking instinct bilang ina ay sumisigaw na tumayo. Kunin ang 3 kilong kristal na florera sa tabi ko at ihampas ito sa ulo ni Leo hanggang sa mabasag ang kanyang bungo. Puwede akong lumaban. Pwede kong tawagan ang aking personal na security team na nakastandby sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa bahay na ito para durugin ang mga buto ng murang goons na iyon ngayong gabi. Ngunit pinigilan ng berdugo sa loob ko ang mabangis na galit na iyon. Kung lalaban ako ng pisikal ngayong gabi, magigising si Enzo sa isang trauma. Makikita ng anak ko ang kanyang ina, nasangkot sa isang madugong away. Higit pa roon, kung pipigilan ko si Leo ngayon, hindi siya masasampahan ng kasong kidnapping at iligal na pag-agaw ng kustodiya. Kailangan kong gawin niya ang krimeng ito ng perpekto, ng formal, para matiyak na walang abogado sa mundo ang makakapagligtas sa kanya mula sa rehas. Ilang sandali pa, humagulgol si Enzo sa magaspang na pagkakakarga ni Senyora Nena. Ang aking 4 taong gulang na anak ay nagpupumiglas. Hinahanap ako habang tumutulo ang kanyang mga luha. Mama! Mama! Sigaw ni Enzo. Ang kanyang boses ay humihiwa sa bawat hibla ng aking damdamin. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng aking katawan hanggang sa bumao ng aking mga kuko sa aking palad. Tinitiis ang sakit na mas matindi pa kaysa sa pisikal na sampal ni Leo. Tinitigan ko ng mabuti ang mga mata ni Enzo. Nagpapadala ng isang tahimik na mensahe na ito ay isang napakaikling paghihiwalay lamang. Huwag kang umiyak, anak. Susunduin ka agad ni Mama. Sabi ko sa pinakamatatag at pinakakalmadong boses na kaya kong gawin. Dalhin mo na siya sa kotse, Ma. Huwag mong hayaang hawakan siya ng baliw na babaeng yan. Utos ni Leo. Ngumiti si Senyora Nena nang maamo sa akin isang ngiti na puno ng krimen na malapit ko nang burahin sa kanyang kulubot na mukha magpakailanman. Mula ngayon, magkakaroon na ng bagong ina ang batang ito na mas maganda at mas may class. Hindi isang babaeng nakadaster na amoy kusina na tulad mo. Lumabas sila sa pilitang dala ang tanging pinakamahalagang yaman sa aking buhay. Ang pangalawang gu ni Leo ay humakbang pasulong. Nagbigay ng isang bastos na senyas gamit ang kanyang baba para umalis na ako. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa, hindi ako lumuhod sa kanilang paanan tulad ng inaasahan nila. Kinuha ko lang ang aking handbag na naglalaman ng micro-recorder at telepono may satellite network at lumabas sa pangunahing pinto ng bahay na sa katotohanan ay binili gamit ang pera mula sa isa sa aking mga investment portfolio. Isang malamig na gabi ang sumalubong sa akin. Nakatayo si Leo sa terasa. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa nang may sukdulang pandidiri. Wag ka nang maglakas loob na tumapak pa sa property ko. So opisyal ka ng pulubi ngayong gabi, sabi ni Leo bago isara. Nang malakas ang pinto at narinig ko ang pag-lock nito, ikinukulong ako sa labas. Nakatayo ako sa tahimik na hardin sa ilalim ng ilaw. Mula sa mga garden lamp. Humangin ng malakas, nililipad ang dulo ng duster ko. Ngunit hindi ako nakaramdam ng ginaw. Ang dugo sa aking mga ugat ay kumukulo. Sinusunog ang bawat pagdududa, nag-iiwan lamang ng ganap na focus sa kanilang pagkawasak. Akala ni Leo ay pinalayas niya ako mula sa kanyang palasyo. Hindi niya alam na ikinulong niya ang kanyang sarili sa loob ng isang higanteng kabaong. Kinuha ko ang aking telepono. Mabilis na kumilos ang aking mga daliri. Pinipindot ang isang kontak na may inisyal na H, si Attorney Reyes, ang pinuno ng corporate law sa ilalim ng aking trust fund. Isang lalaking hindi pa natatalo sa pagwasak ng kalaban sa korte. Nasagot ang tawag sa unang ring. Ginang Sofia. Ang malalim na boses ni Ermawan ay puno ng respeto. Attorney, na-trigger na ang senaryo. I-file ang demanda sibil na may pinakamataas na danyos para sa maling paggamit ng asset sa korte bukas ng umaga eksaktong 8 a.m. Idagdag ang recording ng KDRT at ang ebidensya ng peking medical records na ka-upload ko lang sa main server. Sasampahan natin siya ng patong-patong na kaso ng kidnapping at pamemeke ng dokumento ng estado, utos ko. Ang aking boses ay humihiwa sa katahimikan ng gabi na parang isang katana na hinugot mula sa kaluban. Opo, Ginang. I-execute na ba natin ang mga asset ngayong gabi? Isagawa ang total liquidation ng mga asset, mariin kong sabi. Nanliit ang aking mga mata
habang tinitingnan ng anino ng marangyang bahay sa harap ko. Bawiin ang lahat ng permit sa paggamit ng lupa sa ilalim ng ating shell company para sa bahay na ito at sa apartment na inuupahan niya. Gamitin ang aking veto power sa board of directors ng bangko para i-freeze ang lahat ng kanyang bank access. Ngayon din, gusto kong bukas ng umaga, magigising si Leo Sandoval na walang ni isang kusing, walang karera, at walang kinabukasan. Gawin silang basura ng kasaysayan. Titiyakin kong maamoy nila ang kanal bago lumubog ang araw bukas. Masusunod, Ginang. Pinatay ko ang tawag. Tumingin ako ng matalim sa bintana ng silid ni Enzo sa ikalawang palapag na kararating lang patayin ng ilaw. Ilang oras na lang. Ilang oras bago ko patagin ang kanilang ilusyon ng trono at matiyak na malalaman ng mga taksil na iyon na nagkamali sila ng kinalabang tao. Tapos na ang laro. Leo, maligayang pagdating sa pinansyal na impyernong idinisenyo ko para sa'yo. 30 minuto ang nakalipas. Hinayaan ko ang isang lalaking may utak hipon at isang matandang uhaw sa respeto na agawin ang kustudiya ng aking anak gamit ang isang basurang papel. Ngunit ang 3 minutong iyon ay ang huling sandali ng aking pagpapanggap bilang isang mahirap na asawa na marunong lang magtupi ng duster. Sinampal ng hangin ng Maynila ang aking mukha habang naglalakad ako palayo sa gate ng eksklusibong subdivision. Walang luhang pumatak, walang hagulgol. Tanging eksaktong kalkulasyon lamang. Sa dulo ng kalsada, isang itim na Mercedes Maybach S-Class ang naghihintay sa akin na umaandar ang makina. Isang lalaking nakasuot ang pinuno ng aking personal na security. Si Reynard ang nagbukas ng pinto ng may ganap na respeto. Magandang gabi, Ginang. Sa main headquarters? Tanong niya nang walang ekspresyon. Diretso ka na, Reynard. Tapos na ang laro. Malamig kong sagot habang pumapasok sa marangyang sasakyan na soundproof. Mabilis na umandar ang sasakyan. Hinahati ang mga kalsada ng syudad na nagsisimula ng humupa. Sa loob, tinanggal ko ang murang ipit sa aking buhok. Hinayaan itong malayang bumagsak. Tiningnan ko ang screen ng aking satellite phone. Minomonitor ang signal ng micro-GPS na sinadya kong itahi sa kwelyo ng pajama ni Enzo. 1 buwan na ang nakalipas. Ang pulang tuldok ay nasa dati kong bahay. Ligtas ang aking anak sa ngayon. Hanggang sa sumikat ang araw at kalad ka rin ng batas kriminal, ang kanyang sariling ama patungo sa selda. Dumating kami sa isang skyscraper na nababalutan ng madilim na salamin sa BGC, ang headquarters ng dambuhalang trust fund na aking pinamumunuan. Dinala ako ng pribadong elevator diretso sa pinakamataas na palapagang penthouse suite na nagsisilbing aking control room. Pagbukas ng pinto ng elevator, sinalubong ako ng isang malamig at functional na karangyaan. Si Attorney Reyes, ang aking hepe ng corporate law, ay naghihintay na sa harap ng isang bilog na mesa na gawa sa itim na marmol, kasama ang 2 sa aking pinagkakatiwalaang senior financial analyst. Yumuko sila nang may paggalang nang ako'y pumasok. Lahat ng sistema ay handa na. Ginang Sofia, ulat ng isang analyst, iniabot ang isang transparent na tablet. Hindi ako agad sumagot. Naglakad ako patungo sa aking pribadong dressing room. Oras na para itapon ang mga kasuotan ng pagkukunwari. Hinubad ko ang kupas na duster na naging uniforme ng aking pagkaapi sa loob ng 5 taon. Hinayaan itong bumagsak sa sahig na parang balat ng ahas. Bilang kapalit, isinuot ko ang isang midnight blue na silk blazer suit na gawa ng isang taga-disenyo sa Milan at mga stiletto high heels. Ang aking mukha ay pinahiran ko ng manipis ngunit matalas na makeup. Pinalitaw ang aking cheekbones at ang tingin ng isang alpha predator. Nang bumalik ako sa control room, biglang nagbago ang aura ng silid. Tiningnan ako ni Hermawan nang may halong paghanga at takot. Alam niya na kapag si Ginang Sofia ay ganito na manamit, may mga ulong gugulong sa stock market o sa korte. Inilagay ko ang aking hinlalaki sa biometric scanner. Naging berde ang ilaw. Ang higanting screen sa pader ay umilaw, nagpapakita ng daan-daang mga graph, daloy ng pondo, at mga portfolio ng pamumuhunan. Simulan na natin ang pagpatay na ito, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado na parang isang konduktor ng simponiya na handa ng iwagayway ang kanyang baton. Pangunahing target, Leo Sandoval. Magsagawa ng isang komprehensibong forensic audit sa lahat ng kanyang wealth management activities sa bangko. Suriin ang bawat transaksyon, bawat broker fee,
at bawat daloy ng madilim na pondo na itinago niya sa nakalipas na 3 taon. Mabilis na nag-type ang aking financial analyst. May anomalya. Ginang, mayroong financial statement manipulation sa 12 VVIP client portfolios. Gumamit si Ginoong Sandoval ng isang maliit na Ponzi scheme para takpan ang kanyang sariling mga pagkalugi sa pamumuhunan habang kumukuha ng porsyento para pondohan ang kanyang lifestyle. Ngumiti ako ng may pangiinis. Perpekto. I-print ang lahat ng ebidensya. Ipadala ang ulat ng hindi nagpapakilala sa Securities and Exchange Commission at sa Board of Commissioners ng bangko. Pero wag ninyong hayaang tanggalin siya ng bangko ngayong gabi. Ako ang gagamit ng aking veto power sa emergency shareholders meeting para personal na tanggalin ang kanyang posisyon. At ipahiya siya, iniabot ni Hermawan ng isang makapal na folder. Ang hinihinging danyos para sa maling paggamit ng pondo ng trust fund na ipinadala sa murang kabit, kasama ang pag-freeze ng mga asset sa ilalim ng ating shell company. Ang kabuuang halaga na kailangan niyang bayaran ay umabot sa 6 bilyong piso. Gawin mong 7 bilyon. Putol ko ng walang pag-aalinlangan. Idagdag ang gastos para sa imateryal na pinsala, pamemeke ng medical records, at kidnapping. Tiyakin na sa pagpukpok ng martilyo ng hukom, si Leo ay hindi lang magiging mahirap kundi magiging alipin ng utang habang buhay. Masusunod, Ginang, paano naman ang kanyang mga personal na pasilidad ngayon? Tiningnan ko ang screen na nagpapakita ng tila napakalaking balanse sa account ni Leo, isang ilusyon na ako mismo ang nagsupply. Putulin ang lahat ng kanyang ugat ngayong gabi. Itigil ang auto-debit system para sa kanyang mga credit card at sa mga supplementary card na ibinigay niya sa kanyang ina at sa parasitong iyon. Bawiin ang lahat ng capital gains na minanipula ko para magmukha siyang matagumpay. Sa higanteng screen, ang mga numero sa personal na portfolio ni Leo ay nagsimulang bumagsak. Ang dating berdeng graph ay naging dugong pula. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang ilusyon ng yaman na ipinagmamalaki niya ay naging 0 at pagkatapos ay bumaba pa sa negatibong numero dahil sa mga nakatagong utang, naka-activate ko lang mula sa mga lumang kontratang pinirmahan niya nang hindi binabasa ang mga detalye. Mula sa sandaling ito, ang status ni Leo sa national banking system ay mapupunta sa pinakamataas na antas ng blacklist. Walang kahit isang institusyong pinansyal ang mag-approve ng kanyang loan kahit para lang sa isang second-hand na motor, dagdag ko. Ninanamnam ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig bilang isang ganap na berdugo. Naiisip ko si Leo ngayon. Ang mayabang na lalaking iyon ay siguradong mahimbing na natutulog sa aming kama, marahil ay ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay sa pagpapalaya sa akin, kasama si Senyora Nena, na tiyak ay nilalason ang isip ni Enzo ng mga kasinungalingan. O baka naman nagte-text si Leo kay Chloe, pinaplano ang kanilang marangyang bakasyon mula sa nakaw na yaman. Lahat sila ay natutulog sa isang ilusyon ng karangyaan. Hindi nila alam na sa pagsikat ng araw bukas, ang bahay na tinitirhan nila ay masesil. Hindi nila alam na ang social status na kanilang sinasamba ay dinudurog sa silid na ito. Naglakad ako patungo sa higanteng bintanang salamin. Tinitingnan ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila sa ibaba, isang kaharian ng semento at aspalto na kontrolado ng pera at kapangyarihan. Laging iniisip ni Leo na siya ang hari ng syudad na ito, ngunit isa lamang siyang depektibong piyesa sa aking chessboard. Ermawan, tawag ko ng hindi lumilingon. Opo, Ginang. Ihanda ang retrieval team para kay Enzo bukas ng umaga. Magsama ng mga pulis mula sa Women and Children's Protection Desk at tiyaking dala mo ang warrant of arrest sa kasong pamemeke ng dokumento ng Estado. Gusto kong pusasan si Leo sa harap mismo ng kanyang ina. Titiyakin kong magiging malinis ang execution, Ginang Sofia. Hinawakan ko ang malamig na salamin ng bintana. Ang aking damdamin para sa lalaking iyon ay ganap nang namatay. Lahat ng sakripisyo at pagpaparaya na ibinigay ko sa loob ng 5 taon ay naglaho pinalitan ng isang ganap na uhaw sa paghihiganti. Gusto ni Leo na makita akong nagdurusa sa salansangan. Tutuparin ko ang kanyang kahilingan. Ngunit may pagpapalit ng mga aktor. Titiyakin ko, bago matapos ang linggong ito, sila ay gagapang palabas ng aking palasyo at magmamakaawa na matulog sa isang barong-barong.
Sila ay magiging mga pulubi na walang pagkakakilanlan, kundi bilang basura ng kasaysayan mula sa aking galit. Walang awa para sa mga nangahas. Naagawin ng aking anak, ang liwanag ng umaga ay malamig na tumama sa itim na marmol na mesa sa aking control room. Hindi pa ako pumipikit kahit isang segundo mula nang agawin si Enzo kagabi. Ngunit hindi ako nakakaramdam ng antok. Ang adrenaline ng isang berdugo na naghahabi ng isang lambat ng pinansyal na kamatayan ay dumadaloy sa bawat hibla ng aking mga ugat. Ang isang tasa ng double espresso sa aking kamay ay lumamig na. Hindi na kasing interesante kumpara sa mga numero at graph sa 6 na monitor sa harap ko. Ngayon ang unang araw ng operasyon, pagwasak isang yugto kung saan ang pinansyal na oxygen ni Leo Sandoval at ng kanyang pamilya ay hihigupin hanggang sa maubos. Sa pangunahing monitor, binuksan ko ang real-time transaction log system para sa lahat ng credit card at bank account na nakapangalan kay Leo. Sa loob ng mahabang panahon, ang mayabang na lalaking iyon ay nabuhay sa isang bulan ng peking yaman na ako ang nagsupply sa pamamagitan ng peking capital gains mula sa aking mga shell company. Sa tuwing gagamitin niya ang kanyang card, ang auto-debit system mula sa aking trust fund ang agad na nagbabayad ng kanyang mga bayarin. Akala ni Leo, pera niya iyon. Akala ni Senyora Nena, iyon ang patunay ng galing ng kanyang anak. At akala ng murang kabit na si Chloe, nakahanap siya ng isang balon ng ginto na hindi matutuyo. Lahat sila ay nagkakamali. Simula 6 a.m. kanina, ang balong iyon ay sinemento ko na. Eksaktong 10:15 a.m. Isang pulang notifikasyon ang kumislap sa screen. Isang tangkang transaksyon ang pumasok. Lokasyon: isang travel agency sa Greenbelt, Makati. Halaga: PHP 5 milyong. Description: VVIP Maldives Vacation Package for 2. Kumurbada ang aking labi sa isang nakamamatay na ngisi. Sina Leo at Chloe ay hindi nagsasayang ng oras. Matapos palayasin ang kanyang legal na asawa at agawin ang kanyang sariling anak, buong kumpiyansa ang lalaking iyon na bumili ng tiket para sa kanilang haram na honeymoon. Naiisip ko ang nakakatawang eksena doon. Si Chloe ay siguradong nakasandal ng malandi sa braso ni Leo, ipinagyayabang ang kanyang mamahaling bestida. Habang si Leo naman ay mayabang na inihahagis ang kanyang platinum card sa cashier. Ang aking daliri ay lumutang sa ibabaw ng keyboard. Isang pindot lang sa enter ay sapat na para i-execute ang pagtanggi. Click. Ang monitor ay nagpakita ng makapal na text. Transaction declined. Card suspended. Ilang segundo lang, lumabas ang pangalawang notifikasyon. Hindi sumusuko si Leo. Ang kanyang pagkalalaki ay siguradong nagwawala sa hiya sa harap ng kanyang kerida at ng mga staff ng travel agency. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang isa pang credit card, isang infinite card. Muli kong pinindot ang enter. Transaction declined. Account frozen. Enjoy your vacation in hell, Leo. Bulong ko sa monitor. Naiisip ko ang panik na gumagapang sa kanyang batok. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Si Leo, ang mayabang na investment manager, ay nakatayo na parang estatwa habang ang EDS machine ay paulit-ulit na tinatanggihan ang kanyang pag-iral. Siguradong sasabihin niyang may system error ang bangko. Tatawagan niya ang customer service ng pasigaw para lamang salubungin ang isang automated na boses na nagsasabing ang lahat ng kanyang account ay nasa ilalim ng isang high-level forensic audit dahil sa hinala ng fraud. Ang panik na ito ay hindi ko lang ibinigay kay Leo. Makalipas ang 2 minuto, isa pang transaksyon ang nahuli ng aking monitor. Lokasyon: Dior Boutique, Power Plant Mall. Halaga: PHP 500,000. Supplementary card sa pangalan ni Nena Sandoval. Ang aking kagalang-galang na biyenan. Ang matandang babae na laging tinatawag akong palamunin ay tila nagpapakasasa para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Siguradong napapaligiran siya ng kanyang mga amiga. Ipinagyayabang ang kanyang bagong handbag habang sinasabi kung gaano siya kagaling sa pagpapalaya sa hamak niyang manugang. Inexecute ko ang pag-block ng may dobling kasiyahan. Transaction declined. Insufficient funds.
Si Senyora Nena ay siguradong sisigaw ng malakas, sisisihin ng cashier at tatawagan si Leo ng may panic. Ngunit hindi siya matutulungan ni Leo dahil ang lalaking iyon mismo ay nalulunod sa dagat ng pagkalito at kahihiyan. Silang dalawa, ang ina at anak na parasito, ay kararating lang makaramdam ng unang sintomas ng isang nakamamatay na sakit na tinatawag kong ganap na kahirapan. Bumukas ang pinto ng control room. Pumasok si Attorney Reyes na naka-gray na suit. Dala ang 2 folder na kulay dugo. Ang mukha ng aking abogado ay nagpapakita ng propesyonal na kasiyahan. Ulat ng umaga, Ginang Sofia. Lahat ng bitag ay nakakandado na. Ulat ni Hermawan, inilalagay ang mga folder sa mesa. Opisyal nang nairehistro ng ating legal team ang demanda sibil sa Regional Trial Court kaninang umaga. Ang hinihinging danyos ay nakakandado sa 7 bilyong piso. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang binuklat. Sinuri ang bawat legal na sugnay na perpektong inayos na parang isang makamandag na sapot ng gagamba. Inaprobahan na ng Board of Commissioners dahil ginamit ninyo ang inyong veto power kagabi. Lahat ng peking pamumuhunan at toxic assets na itinago ni Ginoong Sandoval sa kanyang portfolio ay nailantad na sa lahat. Hindi lang siya na-freeze, Ginang. Tatanggalin siya sa trabaho ng may kahihiyan bukas ng umaga at ang kanyang pangalan ay ilalagay sa blacklist ng lahat ng institusyong pinansyal sa bansa. Walang bangko ang tatanggap sa isang manipulador. Magaling! Bulong ko. Isinara ang folder ng may kasiya siyang tunog. At ang liquidation ng asset para sa bahay na tinitirhan nila, ang execution team mula sa korte at mga pulis ay nakastandby na. Bukas ng umaga eksaktong 8 a.m., isasagawa natin ang sapilitang pagpapaalis sa property na iyon kasabay ng pagsundo kay Ginoong Enzo batay sa warrant of arrest para sa kasong pamemeke ng dokumento at kidnapping. Lahat ay naaayon sa algorithm ng paghihiganti na aking idinisenyo. Akala pa ni Leo ay mabubuhay siya ng komportable mula sa kanyang sahod at mananalo sa kustodiya ng anak ko. Hindi niya alam na patay na siya. Isa na lamang siyang pinansyal na bangkay na naglalakad ng walang direksyon, naghihintay sa kanyang pagkabulok. Ang mga parasitong iyon ay sumipsip ng aking dugo sa loob ng 5 taon. Minamaliit ang aking estado. Iniinsulto ang aking itsura. At sa huli ginamit ang kanilang maruruming kamay para agawin ang aking sariling anak. Ngayon, ang oxygen ng kanilang buhay ay sapilitan kong binunot mula sa kanilang mga baga. Ang gabing ito ang huli nilang mahimbing na tulog sa kama, nagawa sa seda. Ang gabing ito ang huling balanse ng kanilang kayabangan. Bukas, kapag sinira ng mga alagad ng batas ang pinto ng bahay na iyon at inihagis ang kanilang mga mamahaling gamit sa kalsada, malalaman nila kung gaano kaliit at kawalang halaga ang kanilang pag-iral sa aking mga mata. Sila ay papalabasin nang walang dala ni isang kusing. Sila ay gagapang para humanap ng masisilungan sa isang tumutulong barong-barong sa gilid ng riles. Nanginginig sa ginaw at malalamang ang hangin na kanilang hinihinga ay palaging puno ng mabahong amoy ng kanal. Sila ay opisyal na magiging mga pulubing may kapansanan sa moral isang tumpok ng basura ng kasaysayan na hindi na karapat-dapat alalahanin. Hinimod ko ang natirang malamig na espresso sa aking tasa. Naramdaman ang pait na tila napakatamis sa dulo ng aking dila. Ang laro sa likod ng command center ay tapos na. Bukas ng umaga, ang tunay na reyna ay personal na bababa sa larangan ng digmaan upang patagin ang peking palasyong iyon at iuwi ang kanyang munting prinsipe. Ihanda mo ang iyong sarili, Leo. Ang iyong kamatayan ay magiging napakahaba, mabagal, at masakit. Ang desperasyon ay may kakaibang amoy para sa isang narsisistang tulad ni Leo Sandoval. Ang amoy na iyon ay parang pinaghalong malamig na pawis, nasusunog na ego at ganap na pinansyal na panik. Mula sa likod ng monitor sa aking headquarters, pinanood ko ang pagguho ng isipan ng aking asawa ng real time. Buong hapon, ang kanyang kolag na hack at natap ko na ay nagpakita ng isang abala at kaawa-awang aktibidad. Ang lalaking dati sumisigaw sa kanyang mga tauhan ay ngayon ay nagmamakaawa. Humihingi ng pautang sa mga kapwa bangkero. Siyempre, walang sumagot sa kanyang mga tawag. Ang tsismis tungkol sa forensic audit at ang posibilidad na mapunta ang kanyang pangalan sa blacklist ng mga bangko
ay kumalat na parang virus. Sa mundo ng pananalapi, ang isang manager na na-freeze ang account dahil sa hinala ng fraud ay parang isang kitungin na dapat iwasan. Tinanggihan ng credit card. Nakalock ang mobile banking access. Patay na ang auto-debit facility na nagsusupply sa kanyang luho. Si Leo na pakiramdam ay isang Diyos ng pamumuhunan ay natagpuan ang kanyang sarili na walang pera kahit para pambayad ng taxi ni Chloe. Ang murang kabit na nagrereklamo dahil na-cancel ang kanilang bakasyon sa Maldives. Alam ni Leo na kung hindi siya makakakuha ng cash ngayong gabi, ang kanyang ilusyon ng yaman sa mata ni na Chloe at Senyora Nena ay guguho. Hindi niya kayang umuwi nang walang dala at aminin na isa lamang siyang pulubing nakasuit. At sa pinakamababang punto ng panik ng isang lalaking sanay sa marangyang buhay, inihagis ng berdugo ang kanyang huling pain. Ang target ay nagsimula ng maghanap ng non-bank loan, ginang Sofia. Kakakontak lang niya sa 2 kilalang loan shark, pero parehong tumanggi dahil may problema ang collateral na inaalok niya, ulat ni Reynard, ang aking hepe ng seguridad. Pinihit ko ang aking leather na upuan. Elegante kong ipinag-cruise ang aking mga binti. Ang itim na silk suit na suot ko ay kasing lamig ng aking mga kalkulasyon. Perpekto. Ikonekta mo siya kay Mr. Sai. Hayaan nating pumasok ang daga sa ating bitag. Si Mr. Sai ay isang peking pagkakakilanlan. Siya ay isang high-level agent sa ilalim ng aking trust fund. Nag-operate bilang isang shadow investor na nag-iiniksyon ng mabilis na pondo sa mga negosyanteng malapit ng malugi. Narinig na ni Leo ang pangalan ni Mr. Sai sa mga eksklusibong lounge. Ngunit hindi niya alam na ang misteryosong mamumuhunan na iyon ay ang kanyang asawang nakaduster na lagi niyang iniinsulto bilang palamunin. 8 ng gabi. Ang pangunahing screen sa aking control room ay nagpakita ng live feed mula sa isang hidden camera sa VVIP room ng isang tahimik na restaurant sa Makati. Doon nakaupo si Leo na tensyado ang mga balikat. Ang kanyang buhok na dati laging maayos ay magulo na. Mukha siyang kaawa-awa. Sa harap niya, nakaupo ang aking agent, nagpapanggap bilang kinatawan ni Mr. Sai. Itinutulak ang isang metal na maleta at isang makapal na tumpok ng mga dokumento. PHP 5 milyong cash at instant transfer, sabi ng aking agent sa isang sanay na walang emosyong tono. Ngunit ang mga kondisyon ni Mr. Sai ay napakahigpit. Ginoong Sandoval. Dahil ang iyong portfolio sa bangko ay kasalukuyang nasa ilalim ng internal audit, hindi kami maaaring tumanggap ng property bilang collateral. Kung gayon, ano ang gusto ninyo? Senior investment manager ako. Sa susunod na buwan darating na ang year-end bonus ko at ang capital gain mula sa proyektong apartment na iyon. Kaya kong bayaran ito ng doble. Halos pasigaw na sabi ni Leo, sinusubukang labanan ang takot na sumasakal sa kanya. Ngumiti ako ng may pang-iinis habang nakatingin sa screen. Ang proyektong apartment na ipinagmamalaki niya ay isang subsidiary ng aking kumpanya. Isang garantiya lang ang hinihingi ni Mr. Sai. Isang absolute personal na pag-amin sa utang. Tinapik ng aking agent ang makapal na dokumento. Sa loob ng dokumentong ito, inaamin ninyo na ang utang na ito ay gagamitin para takpan ang corporate fund deficit at mga personal na gastusin na hindi maipaliwanag. Kung mabigo kayong magbayad sa loob ng 7 araw, ang utang na ito ay automatikong magiging isang krimen ng corporate embezzlement at fraud. Ang lahat ng iyong asset, ang iyong kinabukasan, at ang iyong kalayaan ang siyang garantiya. Iyon ay ang tunay na kahulugan ng isang toxic asset, isang financial suicide contract. Walang matinong abogado ang hahayaan ng kanyang kliyente na pirmahan ang ganoong kabulok na dokumento. Lumunok si Leo. Butil-butil na pawis ang tumulo mula sa kanyang sentido. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang draft. Nag-alinlangan siya. Ang kanyang instinct bilang bangkero ay siguradong sumisigaw na ito ay isang bitag. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Leo. Alam ko kung sino ang tumatawag. Mensahe mula kay Chloe na tap ko na ang kanyang gadget. Babe, nagwawala si Mommy Nena sa boutique kasi declined ang card niya. Nasaan ka na ba? Nakakahiya. Promise kong bangkarote ka na talaga. Uuwi na lang ako sa apartment ko. Ang mensahe mula sa parasitong iyon, ang perpektong panggatong. Ang banta na mawala ang kanyang kerida
At ang kanyang dangal sa harap ng kanyang ina ay tuluyang pumatay sa matinong pag-iisip ni Leo. Hindi niya matanggap na ituring siyang palamunin ng kanyang sariling kabit. Kinuha ni Leo ang gintong pluma mula sa kanyang bulsa. Saan ako pipirma? Desperado niyang sabi. Dito, dito. At sa huling pahina, sa ibabaw ng selyo, kalmadong itinuro ng aking agent. Sumandal ako pasulong. Hindi kumukurap sa screen. Isang pirma. 2, 3. Checkmate. Nang iangat ang pluma mula sa papel, kagagaling lang gilitan ni Leo Sandoval ang kanyang sariling leeg sa harap ng batas. Kagagaling lang niyang pagtibayin ang isang dokumento na naglalaman ng pag-amin sa financial fraud. Ito ay isang VVIP ticket patungo sa selda na may pinakamataas na parusang kriminal. Kinuha ni Leo ang maleta ng pera bilang paunang bayad. Huminga ng maluwag na parang nanalo sa loto. Pakiramdam niya ay nailigtas niya ang kanyang mukha. Uuwi siya, ibibigay ang maleta kay Chloe at sa kanyang ina at magyayabang na nagkaroon lang ng maliit na system error ang bangko. Hindi niya alam na ang 5 milyong ipinangako ay pera ko na direktang ililipat sa isang lihim na holding account ko bilang ganap na ebidensya ng money laundering na ginawa niya. Nasa bitag na ang target, Ginang Sofia. Nasa kamay na natin ang legal na dokumento. Ulat ni Ermawan na kanina pa nakatayo sa likod ko. Perpekto, sabi ko. Ang aking boses ay kasing kalim ng basag na salamin. Ang ating demanda sibil bukas ay mayroon ng hindi matututulang kriminal na basehan. Kapag isinagawa natin ang liquidation ng asset bukas, hindi lang siya mawawalan ng bahay, pera at trabaho. Kakalad ka rin siya ng mga pulis na may posas. Tumayo ako. Inayos ang aking silk suit. Ang kaibahan ng buhay ko ngayon sa itaas ng toring ito kumpara sa bulok na realidad na kinakaharap ni Leo ay sobrang kabalintunaan. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kong maliitin, yurakan, at laitin ako. Akala ni Senyora Nena, ang trono ng kanyang pamilya ay gawa sa dugong bughaw. Pero lahat ng iyon ay awa ko lang. Ngayon, matapos pirmahan ni Leo ang dokumentong iyon, ikinandado na niya ang kanyang sariling leeg sa isang kadenang bakal na ako ang may hawak sa dulo. Hermawan, tiyaking ang papeles na ito ay direktang maihahatid sa mesa ng hepe ng CIDG ngayong gabi. Utos ko. Gusto kong lumabas ang kanyang warrant of arrest bago tumilaok ang manok. Hindi natin siya bibigyan ng kahit katiting na puwang para makatakas. Naayos na, Ginang. Ang warrant of arrest ay lalabas kasabay ng execution schedule ng pagpapaalis sa bahay bukas ng umaga. Sagot ni Ermawan. Naglakad ako patungo sa dingding na salamin. Tinitingnan ang direksyon ng Forbes Park kung saan nakatayo ang aking mansyon na ngayon ay dinudumihan ng mga linta. Bukas ng umaga eksaktong 8:00, ang tunay na bagyo ay hahampas sa kanila. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano madudurog ang mayabang na mukha ni Leo Sandoval. Gusto kong marinig ang sigaw ni Senyora Nena kapag inihagis ang kanyang mga gamit sa labas ng bakod. At gusto kong makita ang takot sa mukha ng kabit kapag nalaman niyang ang mayamang lalaking sinasamba niya ay isa lamang kriminal na malapit ng mabulok sa kulungan. Hayaan silang huminga sa peking kaluwagan ngayong gabi dahil bukas ng umaga, amoy kanal na lang ang kanilang malalanghap mula sa mga tira-tira ng kanilang buhay na opisyal nang naging tumpok ng basura sa ilalim ng bangin ng kahirapan. Ang gabing ito ang huli nilang mahimbing na tulog at bukas ang aking ganap na pagbangon. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw sa kalangitan ng Maynila nang pumasok ang isang convoy ng 5 itim na SUV at 2 police patrol car sa gate ng eksklusibong subdivision ng Forbes Park. Ang hamog ng umaga ay nakadikit pa sa mga dahon. Sinasalamin ang asul na ilaw ng strobe na tumatama sa mga pader na marmol ng marangyang bahay sa harap ko. Ang bahay na sa loob ng 5 taon ay naging piping saksi sa aking pagkaapi. Ang bahay na simula sa sandaling ito ay magiging entablado ng execution para sa bulag na kayabangan ni Leo Sandoval. Lumabas ako mula sa marangyang Mercedes Maybach, hinayaang dampian ng malamig na hangin ng umaga ang aking midnight blue na silk blazer. Ang aking mga stiletto ay tumama sa aspalto. Lumilikha ng isang ritmong parang pagpukpok ng martilyo ng kamatayan sa tainga ng mga makasalanan. Sa likod ko, si Attorney Reyes ay naglakad nang may dalang tumpok ng mga legal na dokumento na wawasak sa kanilang buhay.
Ang mga pulis mula sa CIDG at WCPD ay naka-standby na. Ngayong umaga, hindi na ako ang mahinang babaeng nagtatago sa likod ng kupas na duster. Ako ang ganap na berdugo na dumating para maningil ng utang na dugo at luha. Gibain ang pinto kung hindi nila bubuksan sa loob ng 10 segundo. Malamig kong utos kay Reynard. Hindi na kinailangang maghintay. Ang malakas na katok ng mga pulis ay gumising sa buong bahay sa matinding gulat. Bumukas ang pintong yari sa Nara. Nakatayo doon si Leo na nakasuot ng silk na roba. Ang kanyang mga mata ay namumula pa dahil sa pekeng tagumpay kagabi. Sa likod niya, sina Senyora Nena at Chloe na doon na pala natulog ay sumilip ng may maputlang mukha. Anong kaguluhan nito? Sino kayo para guluhin ang bahay ko ng ganito kaaga? Sigaw ni Leo. Ang kanyang marupok na ego ay sinusubukan pa ring dominahin ang sitwasyon. Ngunit ang kanyang boses ay natigilan nang makita niya akong nakatayo sa gitna ng mga alagad ng batas. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang kanyang mayabang na mukha ay biglang namutla. Si Senyora Nena ay napasigaw habang si Chloe ay umatras. Tinatakpan ang kanyang manipis na pajama. Sofia, anong ginagawa mo rito kasama ang mga pulis? Ang lakas ng loob mong magdala ng mga awtoridad sa bahay ko. Pilit na sigaw ni Leo. Hindi ko pinansin ang tahol ng asong takot na iyon. Tiningnan ko ang buong silid, hinahanap ang tanging yaman na mahalaga sa maruming gusaling ito. Ilabas ninyo ang anak ko ngayon. Utos ko, ang aking boses ay sapat na para wasakin sila. 2 babaeng pulis ang agad na pumasok, tumakbo patungo sa silid sa itaas. Sinubukan silang harangin ni Senyora Nena ngunit bahagya lang siyang itinulak. Kidnapping ito! Isa siyang baliw na asawa na nawalan na ng kustodiya. Sigaw ni Senyora Nena, itinuturo ako. Ang mahirap na babaeng palamunin na, yan ay walang karapatan sa apo ko. Isa ka lang pesting naiinggit sa tagumpay ng anak ko. Lumapit ako. Isang hakbang, 2. Kalahating metro na lang ang pagitan namin ng matandang uhaw sa respeto. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Itigil mo yan, Nena. Matalas kong sabi, hindi na ginagamit ang senyora. Ang peking medical certificate na ginawa ng anak mo kagabi ay nag-trigger ng kasong kidnapping at pamimeke ng dokumento ng estado. Bilang kasabwat niya, kakalad ka rin para mabulok sa selda kung hindi ka aalis sa dinaraanan ko ngayon din. Natigilan si Senyora Nena. Nanliit ang loob nang makita ang kislap ng pagpatay sa aking mga mata. Nang makita ako, nagpumiglas ang aking munting prinsipe at tumakbo sa aking yakap. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang init ng kanyang katawan ay nagbalik sa aking pagkatao na sandaling nanigas. Ibinulong ko ang mga salitang pampakalma, saka siya ipinasa sa aking personal na katulong na naghihintay sa sasakyan. Ligtas na ang aking anak. Oras na para kunin ang kanilang mga kaluluwa. Humarap ako kay Leo, na ngayon ay pinalilibutan na ng 4 na detective. Si Chloe ay nakasandal sa pader, natatantong lumulubog na ang barkong sinasakyan niya. Binuksan ni Attorney Reyes ang folder na kulay dugo. Ginoong Leo Sandoval, sa utos ng Regional Trial Court, ang property na ito ay opisyal ng kinukumpiska bilang bahagi ng liquidation ng asset para takpan ang pagkalugi ng aming kliyente, si Ginang Sofia. Ang titulo ng bahay na ito mula pa sa simula ay nakarehistro sa ilalim ng holding company ng aming kliyente. Umiling si Leo. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang mukha. Sinungaling. Ako ang nagbabayad ng hulog niyan. Direktor ako ng bangko. Bilyon-bilyon ang portfolio ko. Ang portfolio mo ay negatibo. 7 bilyong piso na, malamig kong putol. Inihagis ang kopya ng demanda at ang resulta ng forensic audit sa kanyang dibdib. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Lahat ng capital gain na ipinagmamalaki mo ay pera ko. Ang auto-debit facility na nagpapakain sa hedonismo mo at ng nanay mo, pera ko. At dahil naglakas loob kang sampalin ako, ginamit ko ang aking veto power sa Board of Commissioners ng bangko. Huminto ako. Hinayaang sakalin siya ng katahimikan. Opisyal ka ng tinanggal sa trabaho nang may kahihiyan ngayong umaga. Ang pangalan mo ay nasa permanenteng blacklist na. Hinding-hindi ka na makapagtrabaho sa anumang institusyong pinansyal sa bansang ito. Bawat salita ay isang bakal na pako na tumatagos sa kanyang kabaong.
Nanghina ang mga tuhod ni Leo. Napaupo siya sa sahig. Hirap siyang huminga. Imposible, Sofia. Isa ka lang ordinaryong may bahay. At ang 5 milyong cash na inutang mo kagabi? Pera ko rin iyon. Bulong ko. Tinititigan ang kanyang mga matang puno ng takot. Kagagaling mo lang pumirma ng isang pag-amin sa financial fraud. Itinali mo ang sarili mong bitayan. Lumapit ang isang police inspector. Binasa ang kanyang mga karapatan habang pinuwersang ipusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ang tunog ng posas ay nagsara sa kalayaan ni Leo magpakailanman. Umiyak ang mayabang na lalaki. Nagmamakaawa ngunit walang pumansin. Habang kinakaladkad si Leo palabas, bumagsak si Senyora Nena sa aking paanan, niyakap ang aking mga tuhod, humahagulgol. Sofia, anak, patawarin mo ako. Huwag mong kunin ang bahay na ito. Saan kami titira? Sinipa ko ang kanyang mga kamay. Ikaw at ang babaeng kaladkarin na iyan ay may 30 minuto para mag-impake ng inyong mga murang damit. Masiyahan kayo sa bago ninyong buhay bilang mga pulubi sa isang tumutulong barong-barong. Maghahalungkat kayo sa basurang amoy kanal. Kayo ay mga basura ng kasaysayan na hindi nararapat tumapak sa sahig ko. Bago umalis, lumingon ako kay Chloe na nanginginig sa pag-iyak. Lahat ng alahas na suot mo ay binili gamit ang nakaw na pera. Kung ayaw mong makulong sa kasong pagtanggap ng nakaw na ari-arian, hubarin mo lahat iyan ngayon din. Umiyak si Chloe. Tinanggal ang kanyang mga alahas at mamahaling bag. Inihagis ang mga ito sa sahig na parang basura. Ang kanyang pangarap na maging isang mayaman na ginang ay durog na. Tumalikod ako. Lumabas patungo sa sumisikat na araw. Ang hangin ngayong umaga ay napakalinis. Tapos na ang pagpatay at nabawi na ng reyna ang kanyang trono. 2 oras matapos ang madaling araw na raid na yumanig sa Forbes Park, ang mundo ay bumalik sa tamang landas ng hustisya. Kalmado akong nakaupo sa aking upuan sa control room, humihigop ng Earl Grey tea. Sa kabilang bahagi ng penthouse, ang aking munting prinsipe, si Enzo, ay mahimbing na natutulog sa kanyang bagong silid. Walang maruruming kamay ang makakahawak pa sa kanya. Sa harap ko, ang higanting monitor ay hindi na nagpapakita ng mga stock graph. Ngayon, inilaan ko ang lahat ng pixel para sa live feed ng pagkawasak ng aking mga kaaway. Bilang isang berdugo na nagdisenyo ng parusang ito nang may mathematical na katumpakan, karapatan kong namnamin ang bawat segundo ng kanilang pagdurusa mula sa aking VIP na upuan. Ang pangunahing screen ay nagpapakita ng isang CCTV footage mula sa isang tagong sulok sa tondo. Doon sa gitna ng siksikang mga barong-barong, nakatayo ang isang gusgusing bahay na yari sa plywood at may kalawang na yero. Ang bahay na iyon ay sinadya kong bilhin gamit ang pangalan ni Leo Sandoval 1 buwan na ang nakalipas. Ang layunin. Isang legal na address para padalhan siya ng mga demanda at singil sa utang at para matiyak na hindi siya bibigyan ng korte ng kaluwagan. Doon ipinatapon ng aking security team sina Senyora Nena at Chloe kaninang umaga. Ang makita silang nakaupo sa maputik na lupa ay isang mataas na antas ng komedya. Si Senyora Nena, ang babaeng laging minamaliit ako, ay mukhang basang-basahan. Ang kanyang silk na bestida ay marumi. Ang kanyang Hermes bag ay kinumpis ka na. Humahagulgol siya. Hawak ang kanyang ulo dahil wala nang katulong na maghahanda ng kanyang mamahaling almusal. Sa tabi niya, si Chloe, ang murang kabit, ay galit na sinisipa ang isang basag na timba. Ang kanyang mukha ay gusot na dahil sa alikabok at pawis. Binuksan ko ang audio. Nagsimula na ang palabas na hinihintay ko. Ang pagsasamang binuo sa kasinungalingan, kasakiman. Kasalanan lahat ito ng tanga mong anak! Sigaw ni Chloe. Itinuturo si Senyora Nena. Sabi niya direktor siya. Sabi niya bilyon-bilyon ang portfolio niya. Palamunin lang pala siya sa asawa niya. Ngayon nawala ang apartment ko, ang kotse ko, at napunta ako sa nakakadiring lugar na ito. Hindi nakatiis si Senyora Nena. Manahimik ka, babaeng kalad ka rin, kung hindi dahil sa'yo na parang linta na sumisipsip sa pera ng anak ko. Hindi sana maba-blacklist si Leo at makukulong.
Ikaw ang nagdala ng malas sa pamilya namin. Pamilya? Hindi kayo pamilya. Mga sinungaling kayong mahihirap. Tawang asar ni Chloe. For your information, tanda, wala akong pakialam kay Leo. Kailangan ko lang ang auto-debit facility ng credit card niya. Ngayong patay na ang card niya. Bakit ako mag-aaksaya ng oras sa isang pobreng mangkukulam na tulad mo? Nang walang awa. Tumalikod si Chloe. Kinuha ang kanyang nag-iisang bag ng damit at umalis. Iniwan si Senyora Nena na humahagulgol. Ang munting kerida na iyon ay sinusubukang iligtas ang sarili. Hindi alam na isinama na siya ng aking mga abogado sa demanda bilang isa sa mga nakinabang sa nakaw na yaman. Saan man siya magtago, hahabulin siya ng bilyon-bilyong utang hanggang sa mamatay. Si Senyora Nena ay naiwang mag-isa, nakahiwalay at napahiya, napaupo siya sa maruming lupa. Ang init ng araw at ang mabahong amoy ng kanal mula sa harap ng barong-barong ang kanyang kasama. Ang babaeng dati uhaw sa respeto ay opisyal ng isang pulubing walang direksyon. Ang kanyang dangal, social status, at kayabangan ay durog na naging basura ng kasaysayan. Pinatay ko ang audio. Sapat na ang dosis ng pagdurusa mula sa sektor na iyon. Lumipat ako sa pangalawang screen. Binuksan ng isang digital na ulat mula kay Hermawan. Naglalaman ito ng larawan ni Leo Sandoval, nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo. Ang lalaking sumampal sa akin kagabi ay nakakulong na sa isang sulok ng selda. Maga ang kanyang mukha. Namumula ang mga mata sa walang tigil na pag-iyak. Mas malala ang sinapit ni Leo kaysa sa kanyang ina. Ngayong tanghali, inilabas na sa publiko ang resulta ng forensic audit. Ang katotohanang gumamit siya ng Ponzi scheme ay nagresulta sa kanyang permanenteng pagkakatanggal. Dahil sa aking veto power, hindi siya nakatanggap ng kahit isang sentimong separation pay. Ang kanyang pangalan ay opisyal nang nakatatak sa blacklist ng mga bangko. Patay na ang kanyang karera, ngunit ang pinakasumasakal sa kanya ay ang toxic asset na nagkakahalaga ng 5 milyong na pinirmahan niya. Ang dokumentong iyon ang naging pangunahing ebidensya para sa kasong fraud at money laundering. Simula pa lang ito ng kanyang pagdurusa. Inutusan ko si Hermawan na pahabain ang proseso sa korte, patong-patungin ang mga multa, at tiyaking ang interes ng utang ni Leo ay patuloy na lumalaki. Paglabas niya ng kulungan pagkatapos ng 10 taon, hindi siya makakahinga nang hindi ibinibigay ang kanyang sahod bilang isang kargador sa account ng aking kumpanya. Hindi ko lang sinira ang kanyang kasalukuyan, ninakaw ko ang buo niyang kinabukasan. Sila na dati inagahari-harian, ay natuklasan na ang pera, ang tanging Diyos na kanilang sinasamba. At nagkataon, hawak ko ang susi sa vault ng kanilang Diyos. Ngayon, ang ilusyon ng trono ng bangkero ay tuluyan ng gumuho at sa ibabaw ng mga guhong iyon, muli kong itatatag ang aking kaharian nang walang kahit isang parasitong mga ngahas na kumapit. Ang korte ng Regional Trial Court ng Makati City ay tila walang awa, tulad ng mga kalkulasyon sa aking isipan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay humalo sa tensyon sa silid. Nakaupo ako ng tuwid. Suot ang isang charcoal-colored silk blazer na nagpapalabas ng awtoridad. Sa tabi ko, si Attorney Reyes ay may dalang 500 pahinang forensic audit report na magiging martilyo sa buhay ng isang lalaki. Wala na ang bakas ng masunuring babae. Ngayon, ang maskara ay sinunog ko na. Narito ako bilang isang berdugo. Handang isapormal ang isang pinansyal at legal na execution. Bumukas ang pinto. Pumasok si Leo Sandoval, ginagabayan ng 2 guwardiya. Ang lalaking dati mayabang ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Nakasuot siya ng kupas na puting t-shirt sa ilalim ng orange na vest ng bilanggo. Payat ang kanyang katawan. Bagsak ang mga balikat at puno ng desperasyon ang kanyang mukha. Ang poses sa kanyang mga pulso ay kumakalansing sa bawat hakbang, isang himig ng pagkawasak na parang pinakamagandang simponiya sa aking pandinig. Ang paglilitis ngayon ay isang pormalidad lamang. Ang abogadong itinalaga ng gobyerno para kay Leo ay pinagpapawisan at hindi makatingin kay Hermawan. Ang mga ebidensyang inilatag namin ay napakalakas. Ang audio recording ng pananakit,
ang peking medical certificate, ang digital trail ng perang ipinadala kay Chloe. Ang hukom ay nag-ayos ng salamin, tiningnan si Leo, at 3 beses na pinukpok ang kanyang martilyo. Yumuko ng malalim si Leo. Batay sa mga ebidensya, ipinagkakaloob ng korte ang ganap na diborsyo. Dahil sa napatunayang pananakit at manipulasyon, ang buong kustodiya ng bata ay ipinagkakaloob sa nagsasakdal nang walang karapatan sa pagbisita ang nasasakdal. Nawasak ang huling pag-asa ni Leo. Ngunit simula pa lang iyon, kaugnay ng demanda sibil, ipinagkakaloob ng korte ang buong hinihinging danyos na 7 bilyong piso. Dahil napatunayang ang lahat ng asset ng nasasakdal ay resulta ng manipulasyon mula sa kumpanya ng nagsasakdal. Iniuutos ng korte ang total liquidation ng lahat ng kanyang ari-arian. Napapikit si Leo. Tumulo ang kanyang mga luha. Alam niya ang ibig sabihin yon. Patay na ang kanyang buhay. Ang kanyang posisyon sa bangko ay naging abo. At higit sa lahat, ang pangalan niyang Leo Sandoval ay permanenteng nakaukit na sa blacklist ng mga bangko. Matapos ang sesyon, nagmakaawa si Leo na makausap ako ng 1 minuto. Pinayagan ko. Lumapit siya. Nakayuko. Nakaposas. Sofia, nagmamakaawa ako sa'yo. Bawiin mo ang kasong kriminal. Nawala na sa akin ang lahat. Ang trabaho ko, ang anak ko, ang bahay ko, ang nanay ko, ay nagdurusa na parang pulubi sa isang barong-barong. May sakit siya. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Lumuluhod ako sa'yo. Patawarin mo ako. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Walang bahid ng awa sa aking puso. Ang aking tingin ay kasing lamig ng karagatan ng Antarctica. Lumuhod ka hanggang sa madurog ang iyong mga tuhod, Leo. Hindi mabubura ng mga luha mo. Ang katotohanang sinampal mo ako para sa isang kaladkarin at inagaw mo ang anak ko. Sabi ko ng mahinahon, ngunit tumatago sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan akong tumayo. Sa loob ng maraming taon, tinawag ninyo akong mahirap na palamunin. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo, Leo. Nilapit ko ang aking mukha sa kanya. Ang nanay mong uhaw sa respeto ay kailangan ng masanay sa amoy ng kanal araw-araw. Pride. At ang parasitong ipinagmamalaki mo, iniwan niya ang nanay mo nang malaman niyang isa ka lang mahirap na lalaking nakikinabang sa yaman ng asawa. Sinira mo ang sarili mong buhay para sa isang ilusyon ng trono na sa katotohanan ay isang entablado ko. Humagulgol si Leo, hindi makasagot. Ang 7 bilyong piso na utang ay hindi mo mababayaran, Leo. Patuloy na dadami ang interes. Paglabas mo ng kulungan, isa ka ng basura ng kasaysayan. Magtatrabaho ka bilang kargador at bawat sentimo ng sahod mo ay automatikong mapupunta sa account ng kumpanya ko hanggang sa huling hininga mo. Bumagsak si Leo sa sahig. Humahagulgol. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong silid ngunit walang sinumang nakiramay. Tinalikuran ko siya at lumabas sa korte nang hindi na lumingon. Ang tunog ng aking mga takong ay kasabay ng tibok ng aking puso na ngayon ay nasa ritmo na ng ganap na kalayaan. Ang hangin sa labas ay napakasariwa. Ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Tapos na ang lahat ng legal na gawain, Ginang Sofia. Mula bukas, kailangan na lang nating subaybayan ang kanilang pagdurusa mula sa malayo, sabi ni Hermawan. Magaling na trabaho, Hermawan. Sagot ko. Pumapasok sa sasakyan. Tapos na ang aking papel bilang berdugo. Naipatupad na ang pinansyal na hustisya. Pinutol ko ang kanilang ugat. Ibinalik sila sa mas mababa pa sa alikabok. Ngayon, uupo na lang ako sa aking tunay na trono. Hahayaan akong gumana ang karma at panoorin silang magkainan sa bangin ng kahirapan na walang katapusan. Ang sikat ng araw sa Maynila ay walang awa. Pinapainit ang kalawang na yero ng isang barong-barong sa tabi ng riles. Sa loob, sa mamasa-masang lupa, umuubo ng malakas si Senyora Nena. Ang hangin ay mabigat, maalinsangan, at puno ng amoy ng kanal. Wala ng aircon, wala ng katulong. Ang kanyang realidad ay isa ng impyerno sa lupa. Ang matandang babaeng dati mayabang ay nakayupyop, yakap ang kumakalam niyang tiyan. Ang kanyang mamahaling bestida ay kulay abo na at puno ng putik.
Naalala ni Nena kung paano niya ininsulto si Sofia bilang palamunin na nakadaster. Ang kabalintunaan ay sinasampal siya ngayon. Ang social status na kanyang sinamba ay isang ilusyon. Ang yaman ay pag-aari ng babaeng kanyang pinalayas. At ngayon, si Nena mismo ang opisyal na isang pulubi. Walang ni isang amiga niya ang sumasagot sa kanyang mga tawag. Siya ay naging isang basura ng kasaysayan na naghihintay na mabulok. Gutom! Iyon ang sigaw ng kanyang isipan. Pinilit ni Nena ang kanyang sarili na gumapang palabas. Inilahad ang kanyang kamay sa mga dumadaan, ngunit pandidiri ang kanyang natanggap. Bumuhos ang ambon. Hinalo ang kanyang mga luha sa maruming ulan. Dati tinitingnan niya ang kanyang manugang bilang isang peste. Ngunit ngayon, siya na ang kailangang maghalongkat sa basura para mabuhay. Sa ibang lugar, sa isang murang motel, parehong panik ang nararamdaman ni Chloe. Ang murang kabit ay napagtantong hindi siya nakatakas. Nakaupo siya sa isang sirang kama. Kinakagat ang kanyang mga kuko hanggang sa magdugo. Tinitingnan niya ang kanyang basag na cellphone. Balanse. 0. Ang auto-debit facility ay naging isang halimaw na sumipsip sa kanyang mga ipon. Isinama ng legal team ni Sofia ang kanyang pangalan sa demanda. Lahat ng kanyang account ay na-freeze. Ang kanyang apartment, kotse, at mga mamahaling bag ay kinumpiska. Si Chloe, ang parasito, ay nawalan na ng halaga. Walang pera. Walang luho. Walang lalaking mayaman ang papansin sa kanya. At ngayon, hinahabol na siya ng mga kolektor para sa kanyang mga utang. Alam niyang malapit nang gibain ang pinto ng kanyang silid at kakalad ka rin siya sa kulungan. Naglaro siya ng apoy sa maling tao. At ngayon ay kailangan niyang masunog hanggang maging abo. Ngunit wala sa mga pagdurusang iyon ang makakapantay sa pagkawasak na dinaranas ni Leo Sandoval. Sa loob ng masikip at mabahong selda ng City Jail, nakayupyup si Leo sa isang sulok. Ang kwartong 4x6 metro ay puno ng ego na tinitingnan siya bilang isang madaling biktima. Ang dating manager ng bangko ay natutulog na sa isang manipis na banig sa tabi ng isang bukas na kubeta. Ang kanyang balat ay puno ng mga pasa mula sa welcome party ng mga kapwa preso. Tinitingnan ni Leo ang mga rehas. Sa kanyang isipan, ang mga numerong dati niyang sinasamba ay naging isang walang katapusang psikolohikal na terorismo. Ngayon niya lang nalaman kung gaano siya katanga at karupok sa harap ng talino ni Sofia. Ang kanyang pangalan ay permanenteng nakasulat sa blacklist ng mga bangko. Patay na ang kanyang karera, kinabukasan, at dangal. At ang 7 bilyong utang ay imposibleng mabayaran. Bawat gabi, umiiyak si Leo ng tahimik. Pinagsisisihan ang kanyang katangahan. Ipinagpalit ang isang diamante para sa isang bato sa lansangan. Tapos na ang oras, Sandoval. Tayo at linisin mo ang kubeta, kung hindi, wala kang pagkain ngayon. Sigaw ng isang guwardya. Hinahampas ang rehas. Ang dating direktor na laging nagpapasikat ay gumapang na nanginginig ang tuhod. Opo, sir. Bulong niya. Ang mga luha ng kahihiyan ay tumutulo sa maruming sahig. Opisyal na siyang basura ng kasaysayan. Samantala, sa isang palengke sa Maynila, ang sinapit ni Senyora Nena ay kasing lagim. Ang araw ay sinusunog ang mga nabubulok na gulay. Nagkakalat ng mabahong amoy. Sa gitna nito, isang matandang babae ang naglalakad. Hila-hila ang isang sako. Siya, si Senyora Nena. Ang kanyang damit ay marumi at punit. Paalala ng duster na dati niyang iniinsulto. Ang babaeng dati nagpapakitang gila sa mga social gathering ay kailangan na ngayong makipag-agawan sa mga aso para sa mga tira-tirang gulay. Ngunit masakit ang pagkasira ng kanyang pag-iisip. Madalas siyang magdilusyon. Bigla siyang ngingiti. Hahaplusin ang kanyang sako na parang isang Hermes bag at kakausapin ang hangin. Paparating na ang kotse ni Leo. Pinalayas ko na ang pesteng manugang na iyon. Ako ang reyna dito. Bilyonaryo ako. Bulong niya. Pinagtatawanan ng mga batang kalye. Isang hapon, napadpad siya sa isang mamahaling mall. Hinarang siya ng guwardya. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas ang isang grupo ng mga babae ang kanyang mga dating amiga. Nanlaki ang mata ni Nena.
Mga amiga, si Nena ito. Tulungan ninyo ako. Inabot niya ang kanyang maruming kamay. Sumigaw ang isa sa kanila. Lumayo ka! Kadiri! Guwardya! Paalisin ninyo ang mabahong pulubing ito. Amiga, ako ito. Ang anak ko ay isang kilalang bank manager. Sigaw ni Nena habang kinakaladkad siya palabas. Bank manager? Ang anak mo ay isang manloloko na nabubulok sa kulungan. Mga palamunin lang kayo sa dati mong manugang. Mga parasito. Dinuraan siya ng babae. Ang katotohanan ay tumama sa natitirang katinuan ni Nena na parang martilyo. Inihagi siya sa mainit na semento. Umiiyak habang bumabalik sa kanyang barong-barong kung saan ang mga daga at kadiliman ng kanyang magiging kasama hanggang sa huling sandali. Sa kabilang dako, si Chloe ay nagtatago sa isang masikip na kwarto sa isang eskinita. Ang kanyang mukha ay puno na ng tagihawat dahil hindi na siya makabili ng mga pampaganda. Nanginginig siya sa takot habang may kumakatok ng malakas sa kanyang pinto. Buksan mo, Chloe. Bayaran mo ang utang mo kung ayaw mong sirain namin ang mukha mo. Sigaw ng dalawang kolektor. Lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpis ka. Ang parasitong si Chloe ay wala ng halaga. Baon siya sa utang at hinahabol ng mga goons. Umiiyak siya. Alam na sinira niya ang kanyang sariling kinabukasan para guluhin ang trono ng isang reyna. Malayo sa lahat ng iyon. Sa kanyang penthouse sa Makati CBD, nakatayo si Sofia sa harap ng bintana. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng mga ulat tungkol sa kanyang mga kaaway. Humigop siya ng alak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig. Para sa kanya, ang parusang ito ay hindi tungkol sa emosyonal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kaayusan sa pamamagitan ng isang perpektong kalkulasyon. Sila na nangahas, na agawin ang kanyang kaligayahan. Insultuhin ang kanyang pagkatao. At nakawin ang kanyang anak ay permanenteng nakakulong na sa pinansyal na impyernong sila mismo ang humukay. Walang kapatawaran, walang pangalawang pagkakataon. Sa ilalim ng kalangitan ng syudad, ang hustisya ni Sofia ay naipatupad ng ganap. 5 taon na ang lumipas. Sa pinakamataas na palapag ng Danendra Tower, isang skyscraper sa puso ng Makati, nakatayo si Sofia Alcantara. Tinitingnan ang lungsod na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi na niya kailangang magtago. Ang berdugo ay ganap ng lumabas sa liwanag. Inaangkin ang kanyang trono bilang isang hindi matitinag na reyna. Nakasuot siya ng isang puting haute couture suit mula sa Paris. Pinalamutian ng mga diamante. Ang bawat pulgada ng kanyang itsura ay isang babala na siya ang alpha predator sa mundo ng korporasyon. Sa kanyang itim na marmol na mesa, nakalatag ang mga ulat ng kanyang dambuhalang trust fund. Ang mga numerong nakasulat ay hindi peking capital gains, kundi trilyon-trilyong tunay na yaman na patuloy na dumadaloy. Si Enzo, na 9 na taong gulang na ngayon, ay tahimik na nagbabasa ng isang libro tungkol sa macroeconomics. Pinalaki siya sa lohikal na karangyaan at walang hangganang edukasyon, inihahanda para magmana ng isang hindi magigibang imperyo. Para kay Sofia, ito ang pinakamatamis na paghihiganti. Ginang Sofia, sabi ni Attorney Reyes, na ngayon ay CEO na ng kanyang holding company, pumasok sa silid. Narito na ang ulat ng quarter na ito at mayroon din akong update sa mga entidad mula sa iyong nakaraan. Sumandal si Sofia sa kanyang upuan. Magsalita ka, Hermawan. Pakinggan natin kung paano tinapos ng tadhana ang aking trabaho. Binuklat ni Hermawan ang folder. Si Leo Sandoval ay inilipat sa maximum security dahil sa away sa utang sa loob ng kulungan. Ang kanyang apela ay muling ibinasura. Ang utang niya sa iyo ay umabot na sa 8 bilyong piso. Habang buhay siyang magiging alila ng mga kapwa preso para lang makakain. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa blacklist. Nabubulok na siya bago pa man mamatay. Ngumiti si Sofia. Ang narsisistang lalaki ay tuluyan ng naging alabok. At ang matandang uhaw sa respeto? Tanong ni Sofia. Si Nena Sandoval ay natagpo ang patay 4 na araw na ang nakalipas sa isang eskinita. Walang emosyong ulat ni Hermawan. Namatay siya dahil sa malnutrisyon sa isang barong-barong. Walang kumuha sa kanyang bangkay,
at inilibing siya sa isang mass grave na walang pangalan. Walang bahid ng awa sa dibdib ni Sofia. Ang batas ng kalikasan ay perpektong natapos ang kalkulasyon nito. Ang babaeng laging minamaliit si Sofia ay namatay na parang isang pesteng kinalimutan ng mundo. Paano ang murang peste, si Chloe? Matapos mawasak ang kanyang pananalapi, sinubukan niyang bumalik sa mababang uri ng nightlife. Ngunit nasira ang kanyang mukha dahil sa pekeng kosmetiko. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang tagalinis ng banyo sa isang terminal ng bus. Isa na siyang parasitong wala ng host na masisipsip. Tumango si Sofia. Ang 3 piyesang nangahas na kalabanin ang reyna ay ganap nang naglaho. Lumapit siya sa kanyang anak. Hinaplos ang buhok nito. Tumingala si Enzo. Ang kanyang mga mata ay matalas. Walang bahid ng kasakiman ng kanyang ama. Mama, tapos na ba ang financial audit? Tanong ni Enzo. Oo, anak. Sagot ni Sofia, nang may mainit na ngiti. Lahat ng utang mula sa nakaraan ay bayad na. Sarado na ang mga libro. Wala nang pagtataksil. Tumingin muli si Sofia sa labas. Dito sa loob ng kanyang tore, ang kapayapaan ay nagahari. Dumaan siya sa pagkaapi, tahimik na paghahanda, at isang marahas na execution. At ngayon, natapos na niya ang yugto ng karma. Pinapanood ang mga taksil na mabulok nang hindi na kailangang dumihan ang kanyang mga kamay. Ito ang ganap na kadalisayan ng hustisya. Ang hustisya sa mundo ay hindi laging tungkol sa pagpapatawad. Minsan ang pinakakasiyasyang hustisya ay kapag hinayaan mong malunod sa desperasyon ang mga nanakit sa iyo habang ikaw ay matikas na nakatayo sa iyong yate. Tinitingnan ang alon na lumalamon sa kanila nang may isang napakalamig na ngiti. Sina Leo Sandoval, Senyora Nena, at Chloe ay naglaho na sa madilim na pahina ng nakaraan. Sila ay mga alikabok lamang na nagpapatunay sa katangahan ng taong kumalaban sa arkitekto ng kanilang sariling pagkawasak. Ngayon, wala nang anino ang pagdurusa. Ang tanging natitira ay si Sofia Alcantara, ang reyna ng hindi maabot at ang kanyang dambuhalang kaharian na matayog na nakatayo laban sa kasaysayan.